Patuloy na pinag-uusapan ngayon itong nangyaring pag-takeover ng minorya para sila po ay maging mayorya. At kanilang iniluklok ay itoong si Senator Sherwin Gatchalian. Pero siya po ay nailuklok bilang Senate President pro tempore at aakto bilang acting Senate President. Ito po ay sa bisa ng 12 senador lamang. Pero maliwanag po na nasa Constitution, 1987 Constitution at sa panuntunan po mismo ng Senado na 13 po ang kailangan kasi 24 ang miyembro po ng Senado. So, kalahati plus 1, 13. 24, i-divide mo sa dalawa, 12, 12 plus 1. Ganyan ho mga kababayan. So, iyan po ang pinag-uusapan ngayon at patuloy na pinagtatalunan. Ito ho, aking ililiwat sa wikang Pilipino. Ito hong nakalagay ho kasi nakalagay ho rito yung sa Rule 1, Elective Officers at Election of Officers. Ito ho. Maliwanag ho mga kababayan, ito mapapanood nyo sa inyong TV screen. Ito hong Rule 1 ay nakalagay ho rito na kung saan ay ang mga opisyal ng Senado ay dapat mahalal sa boto ng nakararami sa lahat po ng mga miyembro nito. So, ibig sabihin ay ang lahat, ang basihan yung sa buong miyembro, 24. Kaya batay po sa Rule 1, ito sa kasalukuyang Senado, meron 24. Yung miyembro po na mayorya, lahat miyembro, tapos 13 boto ang kailangan. 24 divided by 2 equals 12. Kaya kailangan ng higit sa kalahati. So, 12 plus 1, 13. Kaya batay po sa Rule 1, Section 2 ng Rules of the Senate, ito ho, nakalagay ho, pakinggan nyo. Ang paghalal ng Senate President at ng iba pang opisyal ng Senado, ibig sabihin yung mga chairman ho ng bawat komite, ay nangangailangan ng 13 boto kung kumpleto ang 24 na senador. Ibig sabihin ay maging ang mga pinuno ng bawat komite iboboto ng 13. Pero yung nangyari po sa pag-take-over sa Senado ay 12 lang po sila. Ako po ay hindi ako abogado pero binabanggit ko lang ho ito kasi ito lang naman yung mga nakasulat At maging sa ating saligang batas mga kababayan ay maliwanag na nakasaad. Ito ho. Yung sinasabing constitutional quorum. Kaya dito ho kasi itong si Senator Bato de la Rosa nagtatago, si Senator Jinggoy Estrada, isang sitting senator, ay hindi ho sila natanggal. Maliban na lang siguro kung ma-expel do sila katulad nun ni Congressman Kiko Barsaga. Yun, wala na. Talagang tanggal ho siya sa pagka-senador. Yun ho. Kaya dito ay mga kababayan, lumilitaw, wala hong quorum. No? At yung pag-akto po ng 12 senators ay maraming question ho ito sa ating konstitusyon. Ito, ihemplo ko lang dito, yung kay Attorney Rigal Olayba. Ayan, ang sabi niya ito, basahin nyo rin sa kanyang at makikita nyo sa ating TV screen. Ito, if the Senate membership remains at 24, the constitutional quorum is 13. If only 12 were officially present, there was no quorum. If there was no quorum, the validity of actions taken during that period becomes vulnerable to challenge. Ayun. So, Jinggoy is still a sitting senator. So, bagamat siya po ay nakakulong, di ba? At acts of 12 senators present today may raise parliamentary and constitutional questions. Yan ho, mga kababayan, ang mga question ngayon. At ito hong si Senator Alan Peter Cayetano ay nanindigan na siya po ang nananatili na presidente ng Senado. At sa katunayan ay naglabas po siya ng kautusan sa mga lahat po ng mga ng mga empleyado
Diyan po sa Senado, eto nakalagay ho, naglabas ho siya, no? Ang sabi niya ay to all Senate officials and personnel, subject, authority to conduct business and proceed with scheduled committee hearings during the Synergy adjournment. Ito, may petsang June 3, 2025. So, you know, all Senate officials and the personnel are hereby formally informed that the office of the Senate President remains fully operational and the incumbent Senate President continues to hold and exercise the powers, functions, and prerogatives of the said office. So, the ninth public hearing of the Committee on Accountability and Public Officers, sa Blue Ribbon ho, mga kababayan, ay tuloy daw po alas 10 ng umaga, June 4, sa Senate Session Hall, second floor. So, yun ho ang kautusan ni Senate President Alan Peter Cayetano. So, bagamat yung 12 senador ay kanina, naging 12 sila dahil sa ito pong si Senator Chis Escudero ay lumipat po ng bakuran, yun na po ang nangyari. So 12 po, pero base po sa konstitusyon, ito po ay ang sinasabi labag po sa ligang batas. Ito, maging si Senator Loren Legarda, ang kanyang sinasabi, ito hong Senate takeover ay unconstitutional. At yung Senate organization na ginawa ngayong Miyerkules, June 3, ay labag po sa ating saligang batas. At sabi niya na yung lack of the required number of senators to validly elect a new leadership. So, yun po. At, pero kung sabagay, ito, parang nagkakaroon din po ngayon ng kalituhan, maging sa kasalukuyan nag-take over na sinasabing sila po ay mayorya. Kasi, noong panahon po, nung nag-session sila, ay 12 sila, bakit inelect lang ho nila ito pong si Senator Win Gatchalian bilang Senate President pro tempore? Dapat diniretso na kagad na Senate President para nag-atubili. Kaya nagkaroon po ng kalituhan ang binabanggit na kung saan ay nagkaroon po ng quorum, yung 12, tapos ay meron daw silang kapangyarihan na baguhin yung chairmanship ng bawat komite, pero yung sa pagiging Senate President ay hindi raw po pwede. Na palitan ito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. So dito ho mga kababayan, talaga nagkakaroon po ng kalituhan. Maging ang mga opisyal po, ito maging ang mga senador. Nung una, nililinaw ho nila na si Senator Win Gatchalian ay isang acting Senate President. Siya nag-preside at siya po ay ina-elect Senate President pro tempore. Bakit ho, dapat diniretso na ho nila? Di ba, Senate President? So, pinakamainam mo siguro na gawin ay maganda, iakyat na rin ito sa Korte Suprema para magkaalaman at yung legalidad ho rito. Di po ba? Mga kababayan, kasi marami po ang mga nagsabi, nako yan ho ay illegal, unconstitution, balabag po sa ating konstitusyon. Yun po ang kanya-kanya mga argumento, mga kababayan, di po ba? Sabi, yan po ay labag sa ating saligang batas. Dahil sa ang Senado ay kinabibilangan ng 24 na senador. So, kung 24 ang senador, 13 po ang mayorya. Yun po ang binabanggit. Kaya, so ito, sinasabi, wala ho. Ito raw po ay unconstitutional, mga kababayan. Kaya nga, kung matatandaan nyo, yung grupo ho ni Senator Alan Peter Cayetano, talagang alam din ho nila yung konstitusyon. Kinakailangan 13. Kaya ang ginawa ho, di ba, pinilit ho nila na sumipot si Bato. Matapos yung 6 na buwan na pagtatago, di ba? At hindi po sumisipot. Nung magbotohan po sa pagka-Senate President, nandun ho si Bato. Di ba? At nagkaroon po ng kaguluhan doon.
Ngayon ho, napilit naman na ngayon ay 12 lang, so walang quorum. Ako hindi ako abogado pero base sa mga nababasa ko at napakarami ho ng mga magagaling na abogado na nagsasabi, walang quorum. Hindi 12, hindi pa pwedeng maging quorum yon. Kasi presyo ho dapat, di po ba? So maliwanag ho mga kabayan, ito yung parang lalong lumubha po ata, no? Yung sitwasyon sa kasalukuyan. Kasi sa mga nakaraan, di ba, unang-una nag-walk out yung Nooy Minoria, yung grupo po ni na Senator Soto. Tapos kinabukasan nung arrest o nung matapos ang ilang araw kasi nakaraang linggo 'yon, nung Lunes ay inaresto naman, no? O naglabas na po ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan at agad naman kusang sumuko ito pong si Senator Jingo Estrada sa PNP-CIDG. No, yun ho. So, hindi na sila tumuloy sa sesyon, hinatid nila sa Campo Crame at sa Sandigan Bayan, tapos kinabukasan ay binoykot na ho ng grupo ni Senator Cayetano yung sesyon. So, wala po nangyari. At ngayong Miyerkules, ito, nakadumagdag ho, lumipat si Senator Chiscudero, so naging 12 sila. Ang parang ang ginawa ho nila, parang mas lamang sila ng isa. Ang kasi 11-11 sila, mga kababayan, so 22. So, hinati nila yung 22, 11 plus 1 equals 12. So, parang ganun ang ginawa nila. Pero hindi raw po yun ang legal Dapat to ang pagbabasihan lagi, yung kabuang miyembro ng Senado, 24, di po ba? So, yun po, dito ho nagkakaroon po ng kalituhan. At paano ho kaya? So, ito ho, may mga binabanggit na kung bukas ay may kautusan pa rin ho ang legal daw ho na Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, ang sabi, nako, hindi raw papasukin ang mga dadalo bukas sa Blue Ribbon hearing na itinakda ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi ho yan ni Senator Erwin Tulfo. Sabi ho niya ay inilipat na sa Lunes ang pagdinig at kanselado na ang mga dating imbitasyon o itinakda. So dapat yung June 4 na itinakda ho na pinumunuan ni Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta, wala na yan. Kansilado na. So hindi na po sila papasukin sa Senate building. So taliwas po ito sa paninindigan ni Senate President Alan Peter Cayetano na tuloy po yung hearing. So ngayon at abangan natin kung sino po ang mananaig at saan hahantong itong ganitong mga eksena, mga kababayan. Kasi ang lahat po ay nagtatanong at nag-aabang, so ano na ba mangyayari? Dito ho. Kasi ito, marami tayong nakikita sa social media, kanya-kanya, puro mga abogado. Nakalagay, quorum is not optional. The Senate cannot do business without a quorum under Article 6, Section 16, Paragraph 2 ng 1987 Constitution. A quorum is a majority of all members, which means 13 of 24 senators must be physically present before the chamber can act. No quorum, no votes, no laws, no confirmations. Ayun po, marami. Halos ganito mga pinagsasabi ng mga abogado. At may mga narinig tayo na mga issue, yung, ni-research ko ito mga kababayan, yung sa Abilino versus Cuenco. Ito ho ay nangyari noong 1949. So ang umiiral na ating saligang batas ay 1935 Constitution. Pero ngayon, 2026, ang umiiral po na ating saligang batas ay ito hong 1987 Constitution. Kaya ang sinasabi, hindi pwedeng ikumpara yung Abilino versus Cuenco at hindi pwedeng gamitin na sandigan. Kasi sa ilalim po ng 1987 Constitution, yung Supreme Court ay mas pinalawak po yung kanilang kapangyarihan to determine whether a branch of government committed grave abuse of discretion. So, meron judicial review. Kasi sa 1935 Constitution, wala po. Kaya nung una na hinayaan yung kasong yan
ay hindi po umakto ang Korte Suprema. Pero ngayon sa 1987 Constitution, meron pong kapangyarihan ng Supreme Court. Yung tinatawag na judicial review na kung naging mali yung hakbang ng isang sangay ng gobyerno o sa legislatura, isang ehemplo dyan, yung, di ba, yung sa impeachment laban po kay BP Sara noong nakarang 19 Congress, idiniklarang unconstitutional ng Supreme Court yung hakbang ng mababang kapulungan ng Kongreso, di ba? So, yan po isang ehemplo na kung saan yung issue po ng judicial review, meron pong kapangyarihan ang Korte Suprema, di po ba? Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Pinag-uusapan at pinagtatalunan ng lahat. Marami ho mga nagsasabi ng mga abogado na wala pong quorum at unconstitutional. Ito pong nangyaring takeover dyan po sa Senado na kung saan ay pansamantalang mamumuno bilang acting Senate President daw at ngayon ay nahalal din siya bilang Senate President pro tempore ay ito pong si Senator Wing Gatchalian. Kaya ano masasabi niyo rito mga kababayan kasi nakalagay ho sa liing na batas kinakailangan may quorum, kailangan 13 ho, 13 senador dahil sa ang basihan ay ang 24 na miyembro ng Senado. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel. Sa mga bago lang po, subscribe na po kayo. At huwag niyo pong kalimutan na i-like at i-share. Sundan niyo rin po yung aking Facebook, Eli Saludar. Maraming salamat muli. Magandang araw po sa ating lahat.